Kapag may pumupuna sa'yo o naninira sa'yo, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Magagalit ka ba? Maghihigante? O mananahimik na lang? Ito ang pag-uusapan natin sa video ito. Talagang hindi nakakatuwa kapag may palaging pumupuna sa bawat galaw mo. Lalo na kung yung namumuna ay mga kamag-anak mo pa. Nakaka-bad trip yun. Iba-iba naman tayo ng pag-handle ng emosyon. Iba-iba din ang ating reaksyon. Maraming paraan kung paano tumugon para hindi lumaki ang usapan at hindi lumala ang sitwasyon. Number 1, huwag kang magalit. Huwag kang mag-react kaagad. Huwag kang magalit. Sa oras na mga galit ka, yun ang gusto ng mga taong kumukontra sa'yo. Gusto kasi nilang makita na apektado ka sa kanilang ginagawa. Pero kahit totoong naapektuhan ka, magkunwari ka na lang na hindi ka apektado. Hayaan mo lang silang manira ng manira sa'yo. Dahil kapag hindi mo pinapansin, sila ang kusang titigil na siraan ka. Mag-isip ka muna bago ka mag-react. Kapag may nakapagpagalit sa'yo, huwag mong sabihin ng unang bagay na pumasok sa isipan mo. Sa halip, huminahon ka. Huminga ka ng malalim kung kailangan. Ito rin ang ginagawa ko. Kapag kasi humihinga ako ng malalim, nakakapag-isip ako bago ako makagawa o makapagsalita ng isang bagay na pagsisisihan ko. Maganda ang sinabi ng Kawikaan 21:23. Ang nagbabantay sa kanyang bibig at dila ay nakaiiwas sa problema. Kaya lawakan mo ang iyong pangunawa. Minsan kasi nagagalit ka dahil nakapokus ka lang sa anggulo na nakaapekto sa'yo. Kahit napagaspang ng ugali ng iba, kadalasan namang may dahilan kung bakit sila ganon. At nakakatulong yon para mas maintindihan natin sila. Pero kung talagang gusto mong lumaban, dahil sa tingin mo ay agrabyado ka na, edi lumaban ka. Lumaban ka kung alam mong tama ka. Huwag mo lang sasaktan physically. Baka makasuhan ka pa. Ang ibig kong sabihin, ipaliwanag mo ang side mo. Pero para sa akin lang nakakapagod gawin yon. Nakakapagod magpaliwanag sa mga taong ganito. Kasi hindi naman sila nakikinig at wala silang intensyon na makinig. Ngunit habang kaya mo pang magtimpe, mas mainam, isipin mo na lang ang goal mo sa buhay. Tandaan mo, okay lang na makadama ng galit. Kapag hinahayaan mo ang iba na painitin ka sa galit, hinahayaan mong kontrolin ka nila. Sikapin mong maging mature at palampasin mo na lang ang nangyari. Kung gagawin mo yan, makukontrol mo ang galit mo sa halip na ikaw ang makontrol nito. Number 2, huwag kang maghigante. Bakit ba nagkakaroon ng kagustuhan na maghiganti ang isang tao? Nagsisimula kasi ito sa galit. Kapag ang isang bagay na mahalaga sa atin ay sinira, binaliwala, o inagaw ng iba, o tayo ay pinupuna, o tinitira patalikod, nagiging dahilan ito upang magkaroon ng kagustuhang maghiganti. Sa sobrang galit o pagkapahiya, minsan nagkakaroon tayo ng kagustuhan na maiparamdam din natin sa taong may sala sa atin ang lahat ng ginagawa niya sa atin. Akala kasi natin na ang paghihiganti ang tanging solusyon. Sabi ko nga kanina, okay lang magalit. Natural lamang magalit. Ngunit dapat iwasan na maging dahilan ang paghihiganti upang magkasala. Kailangang matalo mo ang negatibong emosyon. Isipin mong mabuti ang tanong na ito. Ano ba talaga ang nagagawa ng paghihiganti? Nasaktan mo nga sila. Ngunit may mababago ba ito? Magiging mabuti ba ang pakiramdam mo dahil dito? Hindi. Malamang ikaw pa ang matroma sa gagawin mo. May nagsasabi kasi na hindi daw natin masisisi ang mga taong maghiganti. Lalo na kung mamamatay tao ang kaaway niya. Ibang usapan na po yun. Kaya nga may batas tayo para maidaan natin sa tamang proseso. Dahil sa matinding emosyon na dala ng galit sa naranasang inustisya, nakakalimutan natin na ang Diyos ay isang Diyos na makatarungan. Kaya mas maganda na ipagkatiwala na lang natin ito sa Diyos at magkaroon tayo ng pananampalataya na gagawin niya ang kanyang mga pinapangako. Subukan mong kontrolin ang emosyon mo at maging mapagpayapa. Siyempre, may mga panahong kailangan mong i-report kung ano ang nangyari. Halimbawa, kung biktima ka ng krimen, pwede kang lumapit sa mga pulis o iba pang nasa otoridad. Number 3, naninisi ka ng iba. May tanong ako sa'yo. Sino ba ang pinakaunang tao na naninisi ng iba? Si Adan. Ang sunod ay si Eva. Napansin nyo sa Genesis 3:12, sinabi ni Adan na binigyan siya ni Eva ng prutas na yon kaya kumain siya. Sinabi naman ni Eva sa verse 13, dahil sa paglinlang sa kanya ng ahas kung bakit siya kumain. Pero sa totoo lang, kasalanan naman talaga nila kung bakit nagpalinlang sila. Sa gayon ay nagkaroon ng pamarisan sa halamanan ng Eden sa pagtanggi ng mga taong managot sa kanilang sariling mga gawa. Ngayon, punta naman tayo sa kwento mo.
Kapag may pumupuna sa'yo, kapag may naninira sa'yo, sasabihin mo bang, dahil kay Kuan, naging ganito ako. Marami tuloy ang naninira sa akin. Kapag bumangon ang mga suliranin, agad mo bang isinisisi ito sa iba? O sinusuring mo ba ang kalagayan at tinitingnan kung sino talaga ang may kasalanan? Sa pang-araw-araw na buhay, napakadaling mahulog sa silo na isisi sa iba ang ating mga pagkakamali at magsabing, hindi ko kasalanan yun. Kasi noon, wala pa akong maayos na trabaho. Mga kamag-anak ko, sinasabihan ako na wala akong kwenta at parang inutil. Real talk yan. Pero wala akong sinisisi kung bakit wala akong mahanap na trabaho. Kasalanan ko rin naman yun kasi kulang pa ang effort ko sa buhay. Siyempre, ang normal kong reaksyon ay nagalit. Pero hindi ako naghiganti. Ang ginanti ko sa kanila ay itong mga nakamit ko ngayon. Ika nga, success is the best revenge. Hindi ko sinisisi ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Hindi ko sinisisi ang gobyerno. Dapat nating aminin na tayo hindi perpekto at may mga limitasyon tayo at dapat nating maunawaan na sa maraming pagkakataon ang ating mga suliranin ay bunga ng ating sariling pagkakamali. Kapag may nangyaring masama sa ating buhay, hindi natin agad tutularan sina Adan at Eva na naninisi pa at hindi inamin agad na sila ang nagkamali. Sa halip, tatanungin natin ang ating sarili, ano kaya ang dapat ko sanang ginawa upang maiwasan ang malungkot na nangyaring ito? Naging matalino kaya ang aking pagpapasya sa bagay na ito? Number 4, huwag mong baliwalain. Totoo na may mga taong nananakit, naninira, nangchichismis. Kapag ikaw ang target nila, huwag mong baliwalain. Baka yun ang paraan nila para matauhan ka. Minsan may ganitong style ng pag-criticize eh. Makinig ka sa mga pinagsasabi nila para malaman mo kung ano ang tunay nilang intensyon. Approach the situation with an open mind upang malaman mo kung constructive ba ito o destructive. Nakakalungkot isipin, pero totoong-totoo na may mga tao talagang masaya sa pamumuna o paninira ng iba. Hindi natin yan mapipigilan. If you notice a pattern of negative criticism happening around the same people, it may be time to cut them off. Yes, even if they are the people closest to you. Number 5, huwag kang matakot. Huwag kang magtago sa kanila. Tanging ang mga naiinggit at insecure na mga tao lamang ang laging nagtuturo ng iyong mga kapintasan. Pero kapag napansin nila ang iyong magandang side, hindi nila yun sasabihin. Mas gugustuhin nilang panatilihin ng mga ito sa kanilang sarili habang kumukulo ang dugo nila dahil sa inggit. Pero tandaan mo rin na karamihan sa mga tao ay bad communicators. Halos lahat ng pumupuna sa'yo ay hindi alam kung paano magsalita ng maayos o kung paano ipahayag ang kanilang kritisismo. Kaya mararamdaman mong inaatake ka nila at magiging defensive ka na rin. When that happens, remember, people are bad at communicating their ideas and try to look for the content of the message you're receiving. What are they really trying to say to you? Remove all the negative adjectives and the insults and go for the core of the message. Look for the core of the critic. Kapag nalaman mong walang kwenta ang sinasabi nila, huwag kang matakot, huwag kang magtago. Simple lang ang gawin mo. Huwag mong pakinggan, huwag mong dibdibin, huwag mong pulutin ang sinasabi nila. Huwag kang mag-focus sa sinasabi nila. Ang daming bagay na kailangan mong pagpukusan. Yung iba kasi, itinatago nila ang kanilang tunay na pagkatao para hindi mapuna. Mabibigatan ka lang kung ganun ang tugon mo sa kanila. Kapag kasi alam mo na walang kabuluhan ang kanilang sinasabi, yun bang inuhusgahan nila ang ginagawa mo? Halimbawa, nagde-negosyo ka, tapos may sinasabi sila tungkol sa negosyo mo na hindi mo nagustuhan, and you are trying to learn to take that ignorant judgments in a constructive way. I would say, it's too optimistic to be wise. Hindi kasi lahat ng kritisismo ay mabuti. Alam mo naman yun, di ba? Criticism is harmful only if you take it. Para bang pumupulot ka ng baga, tapos iniisip mo kung paano hawakan yun nang hindi ka napapasok. So those who criticize, I would say, you deserve a better life. So please find one. Number 6, tinambayan mo ang negatibo. Minsan kasi nagpapakaastig tayo eh. Umaasta tayong matatag, hindi natitibag. Pero deep inside, mahina pala. Nakakarinig ka ng negatibong mga salita, tapos nadurog ka. Dalawang options lang ang pagpipilian mo. Tambayan mo ang negatibong emosyon o gagamitin mo ang kanilang sinasabi para ma-motivate ka. Tapos tawanan mo na lang kasi ikaw naman ang nakakaalam kung ano ang totoo. Ikaw lang ang nakakilala ng sarili mo. Kapag kasi tinawanan mo ang negatibong sitwasyon, mai-interrupt ang utak mo na mag-isip ng negatibong bagay. Taking the criticism too harshly could very well be a misunderstanding of intent, and it could affect you psychologically. Find the humor in the critic's demeanor
and you'll feel better about the situation. Blocking people who disturb your peace, those who constantly try to pin you down, and those that want to argue over nonsense is a life hack. Lahat tayo ay nakakaranas ng kritisismo. Minsan nga tayo pa ang namuna sa iba. Pero depende na ito kung paano natin hinahandle ang sitwasyon. Depende na rin sa ating reaksyon. Ang 6 na tugon na tinalakay sa video ito ay makakatulong sa'yo para hindi ka sobrang maapektuhan ng mga negatibong tao sa paligid mo. Pero huwag kang magalit sa kanila. Ipakita mo pa rin ang iyong kabaitan. Ayon nga sa kasabihan, the people who are the hardest to love are the ones who need it the most. Through time, your relationship with the people will evolve into a different one altogether. So you should always seek to turn criticism into a positive thing by assessing where it came from and how you can incorporate it into your journey of self-improvement.